Dahil marami nang gumawa nito mga lodi palitan na lang natin. Alin kaya dito sa dalawa ang wala pang gumagawa? The Art of Reincarnation. Masters of Lightning Knives. Ika-16 na kabanata sa pagpapatuloy. Nakangiting sinabi sa kanyang isip ni Huang Dog na sa oras na yon, siguradong magkakaroon pa rin ako ng maraming pagkakataon para singilin siya. Biglang inilabas ng ating bida ang mga nakuha niyang kristal sa mga unggoy na natalo niya. Nanlaki ang mga mata na hindi makapaniwala ang elder sa mga kristal sa harapan niya na dala ng ating bida. Nakapaikit na sinabi sa kanya ng ating bida na ako si Haolu at mayroon akong 20 third order beast crystal. Nagulat ang mga ito sa kanya lalong-lalo na si Huang Dog na hindi rin makapaniwala na napasabi na lang na ano. 20? Napaturo ito habang sinisigaw na paano nangyari yan. Saan mo nakuha ang mga beast crystal na yan? Hawak ang kristal ng elder mahinahong sinabi niya sa ating bida na Haolu. Ang pinakamalalakas na disipulo rito ay 5 lang ang meron. Tapos ikaw, na nasa ikatlong antas lang ng key condensation, ay may 20. Dagdag pa niya na hindi ka naman nandaya, di ba? Nakangiting sinagot siya ng ating bida na kung tama ang pagkakaintindi ko, sinabi ni senior brother Huang Hong na si Huang Li ay nag-alay ng sarili para sa akin kanina, hindi ba? Kinuha niya ang isang beast crystal na nagtatakang nakatingin sa kanya si Huang Dog sinabi ng ating bida na ang totoo, ginawa lahat ni senior brother Huang Li para protektahan ako, kahit kapalit pa ang sarili niyang kaligtasan. Doon ako nakatakas mula sa mga halimaw. At doon ko rin nakuha ang mga ito. Dagdag pa niya na may kunyaring luha sa kanyang gilid na mata at naalala kunyari ang mga sandali na nung kinuyog siya ng mga halimaw. Sinabi niya sa akin na ako na raw ang magpatuloy ng kanyang buhay. Na kunyaring sinabihan pa siya nito habang itinapon sa kanya ang bag ng kristal na Haolu. Tahakin mo ang mas maliwanag na kinabukasan. Nagdrama pa ang ating bida sa kanilang harapan habang naiisip niya si Huang Li na ibig sabihin, ang lahat ng beast crystal na meron ako ay dahil sa kabayanihan ni senior brother. Huang Li. Nanamuti naman ang mga mata ng elder sa kanyang napakinggan. Pinunasan niya ang kanyang luha sa gilid ng mata na sinabi niya na tumingin kay Huang Dog na hindi ba tama ako, senior brother Huang Hong. Tumugon ito na oo, pero sa kanyang kalooban naiinis siya sa ating bida na sinabi niya sa kanyang isip na walang hiya ka talaga. Bigla namang namangha sa kanya ang mga babae na napaiyak sa kanyang ginawang drama sinasabi na hindi ko inakala na ganito pala kaantig ang pinagmulan ng mga beast crystal na ito. Nakangiwi naman ang muka ni Huang Dog na napatingin sa mga babae sinabi sa kanyang isip na buwisit. Sarili kong kasinungalingan ang ginamit niya laban sa akin. Wala akong masabi. Napaluha rin ang elder sa gawa-gawa niyang kwento na pinunasan ang luha sinabi niya na kung ganoon, si Haolu ang siyang nanguna sa paglalakbay sa labas ng sekta. Sumuntok sa palad ang ating bida na nakangiting sinabi na maraming salamat elder. Ang mga ibang disipulo na babae ay napahanga niya at ang mga lalaki na humiyaw ng malakas. Na nakangiting sinabi ng dilaw ang buhok na babae na ang lakas at gwapo ni Haolu. Natumugon na nakangiti ang kasama niyang babae na siya ang kauna-unahang disipulo na nakabalik ng buhay mula sa gitnang bahagi ng Forbidden Area. Naiinis namang sinabi sa isip ni Huang Dog na nakatingin sa mga ito na buwisit ka, Haolu. Huwag kang masyadong magyabang. Ang tiyo ko ay isang elder ng sekta. Kahit maging inner disciple ka pa balang araw. Kaya pa rin kitang pabagsakin. Matapos nilang makabalik, makikita ang ating bida na naglalakad sa Mystic Sword Sect. Na sinasabi niya habang ang mga kamay niya ay nasa likod ng ulo na sa pagkakataong ito, pinili ni Zemo na huwag sumama dahil pakiramdam niya ay kulang pa ang lakas niya. Nanatili siya sa sekta para mag-cultivate pa. Sana ay maayos siya ngayon. Biglang napatingin siya sa gilid nang may mapakinggan siya na. Xiao Zemo, siguro patay na si Haolu sa Yao Guang Forbidden Area. Wala ka nang masasandalan. Kaya mas mabuting ibigay mo na agad ang key condensation pill. Binubuli na naman pala siya ni Wuneng na nakalagay ang braso nito sa liig ni Xiao Zemo habang sinabi niya na imposible iyan. Hindi basta-basta mamamatay si Haolu. Dagdag pa niyang sinigaw dito. Kahit na nahihirapan na. At ipinangako ko kay Haolu na hinding-hindi ako susuko sa iyo kahit ano pa ang mangyari. Nakangisi nitong sinabi habang bumubunot ng espada sa kanyang likod na anong sinabi mo. Ilang araw lang ang lumipas, tapos bigla ka nang nagmamatigas.
Dagdag pa nito na kung ganon, huwag mo akong sisisihin kung turuan kita ng totoong teknik sa labanan. Mabilis na hinawakan siya ng ating bida sa braso habang sinasabi niya na kung gayon. Wuneng, nais mong makipagsubukan ng mga tunay na teknik sa pakikipaglaban. Mabilis na napalingon ito na sinabi na sino yan. Nakangisi ng kakaiba na sinabi ng ating bida sa kanya na ako ang bangkay na tinutukoy mo kanina. Mabilis na ibinagsak ng mga ito ang kanilang espada. Na halos lumuwa ang mga mata nito nang makita nila ang ating bida na napasabi pa si Wuneng na Haolu, buhay ka pa. Dagdag pa nito sa ating bida habang hawak pa din niya ang kamay na si Huang Hong mismo ang nagsabi na tiyak na. Pero paano ito nangyari? Imposible ito. At pagkatapos ay malakas niya itong hinila habang sinabi ni Wuneng na hindi ito maaaring mangyari. Demonyo ka talaga. Na malakas niya itong hinampas sa lupa na ikinasigaw niya ito ng sakit. Na makikita ang muka nito na napasukan ng dugo na halos kumawala ang mata niya. Bumubula ang bibig nito na sinabi ng ating bida sa kanya na sa halip na makipagpalitan ka ng tunay na teknik sa labanan kay Zimo, Wuneng. Mas mabuti pa, sa akin mo na lang subukan ang mga teknik sa labanan. Na pinapaputok niya ang kanyang kamao sa harap nito. At pagkatapos ay sinuntok niya ito ng malakas na makikita ang ngipin nito ay tumalsik. Tumilapon ito sa malayo na pinagmamasdan ng kanyang mga kasamahan. Na mabilis na isinunod niya ang dalawa na malakas. Nasinipa ang mga ito na napasukan ng dugo. Pagkatapos mabilis siyang pumunta kay Wuneng na hinawakan niya ito sa damit. Napaulit-ulit niya itong hinagis sa dalawa niyang kasama na ang mga ito ay napaungol ng sakit. At dito na po nagtatapos ang ika-16 na kabanata. Ika-17 kabanata. Sa pagpapatuloy. Natapos na ang ginawang pagbubugbog sa tatlo ng ating bida na makikita si Wuneng na nakadapa sa isa niyang kasama. Bumubula ang bibig nito na makikita ang bituin sa kanyang ulo dahil sa paulit-ulit siyang hinampas ng ating bida sa magkabila niyang kasama. Na napasabi pa ito na mukhang nasaksihan ko na ang sapat sa sarili kong katangahan. Pinagpagan ng ating bida ang kanyang damit habang sinasabi niya na maraming salamat, Senior Brother Wuneng. Ang patas nating palitan ng teknik sa labanan ay talagang nakatulong sa akin. Makikita ang muka nito na namumutla na hindi makapaniwala. At pagkatapos umalis na ang mga ito habang inaalalayan ng dalawa si Wuneng. Napangiwi naman ang bibig si Xiao Zimo na sinabi sa kanyang isip habang pinagmamasdan ang mga ito na pantay raw ang laban. Sa nakita ko, parang siya lang naman ang nananakit sa kanila ng tuloy-tuloy. At pagkatapos ay nag-thumbs up ng daliri ang ating bida kay Xiao Zimo, sinasabi niya na ang astig mo kapag hindi ka sumusuko at hindi ka nagpapatalo. Nahihiyang napahawak sa ulo si Zimo na sumagot ito sa kanya na hindi. Utang ko ang lahat sa mga natutunan ko mula sa iyo, Senior Brother Haolu. Lumingon naman sa kanila si Wuneng nang may galit sa muka, sinabi sa isip na buwisit. Maghintay lang kayo sa akin, babawi ako. 10 araw ang lumipas. Na makikita ang sacred mirror ng ating bida na nakalapag sa lamesa. Lumabas siya mula dito habang sinasabi sa isip na ang lupit nun. Sa loob ng 10 araw, na-absorb ko ang 4th Order Beast Crystals mula sa Flower Rock Python sa sacred mirror at nakapasok ako sa ika-4 na antas ng key condensation. Dagdag pa niya na kumikinang ang enerhiya na inilalabas niya na. At naibalik ko ang dalawa sa aking mga meridian. Ngayon, meron na akong isang heritage meridian at 6 na ordinaryong meridian. Bukod pa rito, may senyales na magbubukas na rin ang pangalawang heritage meridian. Dagdag pa niya habang napatikom ng kamao na. Pero pakiramdam ko may kulang pa rin. Biglang pumasok si Zimo na binuksan ang pinto, sinabi niya na wow. Haolu, nandito ka na ulit. Masayang sinabi pa nito na paanong sa loob lamang ng maikling panahon ay nakaabot ka na agad sa ika-4 na antas ng key condensation. Huminga ng malalim ang ating bida na sinabi sa kanya na wala iyon, sambalang at naka-breakthrough ako. Kuminang sa saya si Zimo na napatikom ng kamao, sinabi niya na ang mapagkumbaba mo naman. Magsusumikap akong humabol sa iyo, Haolu. At seryosong sinabi pa nito sa kanya na Haolu, may isang lalaking nagngangalang Guchen na dumalaw kamakailan. Ayon sa kanya, isa siyang kinatawan mula sa inner sect na nagsasagawa ng pagsisiyasat. Sinabi niya na kung makapasa ka sa pagsusulit ng inner at outer disciple. Kapag dumating ang oras ng pagpili ng master sa inner sect, siguraduhin mong huwag mong pipiliin ang Taiyon Peak.
Napasabi ang ating bida na Taeyeon Peak. At seryoso niyang sinabi sa isip na sa inner sect ng Mystic Sword Sect, mayroong 4 na bundok at 1 lambak. Ang mga ito ay ang Fixing Peak, Haoyu Peak, Taeyeon Peak, Suanjian Peak, at ang Alchemidan Valley. Bawat disipulong pumapasok sa inner sect ay kailangang pumili ng isa sa 5 pangunahing puwersang ito. Maliban sa Alchemidan Valley na nakatuon sa alchemy, ang ibang mga peak ay pangunahing nakatutok sa martial arts. At bawat peak ay may sarili nitong pamana. Kahit anong peak ang piliin ng isang disipulo, may posibilidad siyang maging isang malakas na mandirigma. Bagamat malalakas ang 4 na peak. Habang naglalakad ang ating bida, sinabi pa niya sa isip na iginiit ni Guchen na hindi dapat piliin ang Taeyeon Peak. Bakit naman? Na makikita ang lugar ng Taeyeon Sect. Sinabi pa niya sa isip habang naglalakad na kakakuha ko lang ng ilang mahalagang impormasyon tungkol sa nangyayari sa loob ng sekta. Na naalala niya habang inom ng tubig na napatingin sa dalawang nag-uusap na sinasabi ng isa na maraming kakaiba at kapanapanabik na kwento ang umiikot tungkol sa 4 na peak at 1 lambak ng ating sekta. Dagdag pa niya sa kanyang isip na sinasabing masigla at marami ang mga disipulo sa ibang mga peak, pero sa Taeyeon Peak, 2 na lang ang natitirang tagapagmana. Na sinabi pa niya ng seryoso na ang isa ay ang Peak Master, na si Xiang Wenshan. Na nagulat siya na napatingin sa itaas na sinabi pa sa kanyang isip na ang isa pa ay ang disipulong si Mo Feifan. Na sinabi pa niya sa kanyang isip na makikita ang isang tao na makikita na may dalang 2 bato sa kanyang balikat na si senior brother mo, siguro iyon, tama ba ako? Sinabi pa niya sa kanyang isip na pinagmamasdan niya ito na sabi nila, si senior brother mo ay dating disipulo ng leader ng sekta at nakapag-cultivate hanggang Yellow Extreme Realm. Isa siya sa pinakamahuhusay na talento sa buong sekta. Dagdag pa niya na sa kasamaang palad, 10 taon na ang nakalipas mula nang sirain ng isang tao ang kanyang cultivation. Si senior brother mo ay itinakwil ng leader ng sekta at napilitan na lamang lumipat mula sa Suanjian Peak patungong Taeyeon Peak. Na makikita ang taong sumira sa kanyang cultivation na nakangisi, sinabi niya na tingnan nyo. Yung talunan gumagapang sa lupa. Dagdag pa niya sa isip habang mabilis na lumapit dito na mahirap sigurong maging baldado. Naranasan ko na rin yan. At pagkatapos sinabi niya na senior brother mo Feifan, ako si Haolu. Kailangan mo ba ng tulong? Malamig na tingin ang tinugon niya sa ating bida at sinabi na hindi na kailangan. Lumayo ka sa akin. Sinabi niya habang kinukuha ang malaking bato na kapit ni Feifan na senior brother, huwag ka nang mahiya. Hayaan mong tulungan kita. Na sinabi pa ng ating bida sa kanyang isip na baldado na si senior brother mo ngayon, kaya siguradong mahirap para sa kanya ang buhatin ang mabibigat na bagay. Makakatulong naman ako kahit kaunti. At nang makuha niya ito, nagulat siya na nagtataka sa bigat nito na halos mawasak ang inaapakan niyang batong hagdan. Napangiwi siya ng muka sa bigat na nanginginig ang katawan. Sinabi pa niya sa kanyang isip na ano, ganito ba talaga kabigat ito? Ni hindi ko man lang maangat kahit nasa ika-4 na antas na ako ng key condensation. Paano ito na iaangat ni senior brother mo Feifan nang wala man lang kahit anong cultivation? Kinukuha niya ito sa ating bida na sinabi niya na hindi mo iyan kakayanin. May isang disipulo na nagtangkang buhatin yan at nauwi sa bali ang baywang niya. Ibalik mo na yan agad sa akin. Humakbang ng isa ang ating bida paitaas na nanginginig ang paa na sinabi pa niya na hindi. Walang problema, senior brother. Kaya ko ito. At pagkatapos ay malakas na inangat ito ng ating bida na halos mabasag ang kanyang inaapakang hagdan. Pinagpapawisan ang muka niya na malakas na sumigaw. At dito na po nagtatapos ang ika-17 kabanata. Ika-18 kabanata. Sa pagpapatuloy. Pagkatapos na malakas na sumigaw ang ating bida, mabilis na itinakbo niya ito sa itaas na pinagmamasdan siya ni Mo Feifan. At pagkatapos sinabi niya na ano ito. Dagdag pa niya sa kanyang isip na sa ilalim ng mapangibabaw na aura ng master, ni hindi makabuhat ang ibang mga disipulo. Pero ang batang ito, nakakaya pa niyang tumakbo. Nakatingin sa itaas si Mo Feifan na sinabi niya na salamat, bata, pero kailangan mong bayaran ang mga yapak na nasira mo. Na napasigaw na napasabi ang ating bida mula sa itaas na hindi makapaniwala na ano. Ngumiti na pumikit si Mo Feifan na tumungong sinabi sa kanyang isip na Haolu pala ang pangalan ng batang ito. Medyo interesante siya.
Pagod na pagod ang ating bida na nakahawak sa kanyang baywang na sinabi niya sa isip na sa wakas, natapos ko na rin ang pagtakbo. Dagdag pa niya na si senior mo, kahit walang cultivation, kayang buhatin ang ganon ng kabibigat na bagay paakyat ng bundok. Talagang kahanga-hanga. Sinabi pa niya na ang sakit talaga. Baka dapat akong pumunta sa pamilihan ng Xuanjian Sect at bumili ng pamahid. At pagkatapos makikita na siya sa Xuanjian Sect Trading Market. Makikita ang ating bida na naglalakad habang pinapaikot ang kanyang braso. At sa bandang unahan niya isang tao ang nagsasalita na nagbebenta ng 1,000 taong gulang na ugat ng ginseng, nakakabuhay ng yin at yang. Sinisigaw naman sa kabilang tindahan na nagbebenta ng Bielian fruit sa halagang 100 ginto, bilisan na kung gusto mong bumili. Napatingin siya sa gilid ng seryoso, hawak ang kamay, sinabi niya sa isip na sa halip na tawagin itong pamilihan ng kalakalan, mas bagay sigurong sabihing binebenta lang ng lahat ang mga sarili nilang gamit. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang may nakita siyang isang bato na kulay pula. Na napasabi siya sa kanyang isip na may gulat sa muka na ito ang banal na dragon na bloodstone. Na naiisip pa niya noong bata pa siya na may nabasa siya tungkol dito na. Nalaman ko sa pangunahing angkan na ang ganitong uri ng bato ay nagmula sa sinaunang guho at kaya nitong gisingin ang enerhiya sa loob ng katawan ng isang mandirigma. Baka sakaling matulungan ako nitong buksan ang pangalawang namana kong ugat sa pakikipaglaban. Kinuha ng ating bida ang pulang bato na tinanong niya na magkano ang bato na ito. 100 ginto. Sumagot sa kanya ang nagtitinda na hindi 100 ginto. Dagdag pa niyang sinabi na bagamat kahit hindi ko alam kung para saan ito, ibibinta ko ito sa halagang 100 ginto. Mabilis na kinuha sa kamay ang batong pula ng nagtitinda habang sinabi ng ating bida na ang kapal ng mukha mo, ano? 100 ginto para lang sa walang kwentang bato. Grabe ka naman. Umuusok sa inis ang nagtitinda na sinabi nito sa ating bida na lumayas ka. Huwag mong abalahin ang negosyo ko kung di ka bibili. Biglang isang tao ang lumapit at nag-abot ng supot ng pera, sinabi nito na 100 ginto. Ako ang bibili niyan para sa kanya. Na napatingin ang ating bida na nagtataka. Napatingin siya sa magandang babae na napasabi siya sa kanyang isip na Xuer. Mabilis na inabot sa kanya ng nagtitinda ang batong pula na mabilis rin niyang kinuha ang bayad na masayang sinabi pa na salamat sa iyong pagbili, binata, pakikuha na. Nakasimangot namang naiinis ang ating bida na sinabi niya sa kanyang isip na pwede bang magbago ang itsura ng mukha ng isang tao ng ganoon kabilis. Pagkatapos kumaway na si Xuer habang sinasabi na alis na ako. Mabilis na napatayo ang ating bida na sinabi na teka. Bakit mo ako tinulungan? Makikita ang labi nito na sinabi sa ating bida na bakit naman hindi. Ngumiti ito sa kanya habang sinabi na naalala ko ang kababata kong kaibigan dahil sayo. Natulala ang ating bida na sinabi niya sa kanyang isip na nakatingin dito na ang dami ng taon ang lumipas, Xuer. Naaalala mo pa ba ako? Dagdag pa niya na hindi talaga galing si Xuer sa pamilyang Lu. Natagpuan siya ng aking mga magulang habang nasa isang pamamasyal. Hanggang ngayon, bukod sa aking mga magulang, si Xuer lang ang tanging tao na maaari kong ituring na pamilya. At pagkatapos sinabi niya na salamat, babayaran ko ito balang araw. Habang naglakad na ang ating bida sa kabilang direksyon, napalingon ng tingin si Xuer sa kanya, sinabi sa isip na dahil sa dami ng oras na ginugol ko kasama si Kuya Lu Hao noong kabataan namin, sigurado akong siya ito. Dagdag pa niya habang tinapon-tapon ang pulang bato sa kamay niya na pero mukhang gusto ni Kuya Lu Hao na itago ang kanyang pagkakakilanlan at ayaw niya akong kilalanin. Naglakad na sila pareho papalayo na sinabi pa ni Xuer sa isip na siguradong may sarili ring dahilan si Kuya Lu Hao kaya sa ngayon. Magpapanggap muna akong hindi ko siya kilala. Sa Xuanjian Sect sa Back Mountain. Inilagay ng ating bida ang kanyang salamin sa ilalim ng isang puno. Na siya ay pumasok muli dito upang linangin ang nakuha niyang pulang bato. Napatingala siya ng ulo habang naglalabas ng enerhiya, sinabi niya na ang banal na dragon na bloodstone. Matagumpay ko itong na-absorb. Pagkatapos tumayo siya at nagpalabas ng enerhiya sa kanyang katawan. Umiti siya na nakatingin sa kanyang kamay, sinabi niya sa kanyang sarili na sa pag-absorb ko ng banal na dragon na bloodstone, kaya ko nang madaling lampasan ang ika-9 na antas ng condensation realm. At pagkatapos lumabas na siya sa salamin na sinabi pa niya sa kanyang isip na ang pangalawang namana kong ugat sa martial arts ay matagumpay ko na ring nabuksan. Kasabay ng Golden Dragon 9 Transformation Technique. Naabot ko na ang ikalawang antas ng kasanayan.
Naglakad siya habang naglalabas ng enerhiya sa katawan. Humarap siya sa napakalaking bato na sinabi niya sa kanyang isip na subukan natin itong martial technique sa ikalawang antas. Naghanda siya sa pagsuntok na makikita ang hugis dragon na kanyang enerhiya sa kamay na kanyang papakawalan. At pagkatapos ay pinakawalan niya ito sa harapan ng malaking bato. Ang malaking batong nasa harapan niya ay nadurog sa harapan niya sa lakas ng suntok niya dito. At dito na po nagtatapos ang ika-18 kabanata. Ika-19 na kabanata sa pagpapatuloy. Nagkawasak-wasak ang malaking bato sa harapan ng ating bida na agad siyang dumistansya mula rito. Gumuho ito at makikita ang resulta ng malakas na pag-atake sa malalaking piraso ng bato ang nakakalat sa isang bilog na may patuloy na mga kislap ng enerhiya na nagpapahiwatig ng lawak ng pinsala. Na sinabi pa ng ating bida sa kanyang isip na ang lakas nito, mukhang doble ang lakas ng Long Xiang's Four Wilds kumpara sa Dragon Fist No Regret. Nakangiti siyang nakatikom ng kamao, sinabi sa isip na ngayon, may panlaban na ako sa pagsusulit para sa mga panloob at panlabas na disipulo. At lumipat ang eksena sa Outer Disciple Dormitory kung saan may dalang pagkain ang ating bida na masaya papunta kay Zimo. Binuksan niya ang pintuan na masayang sinabi na Zimo, Zimo. May dinala akong pagkain, tignan mo. Biglang nandilat ang mata ng ating bida sa kanyang nakita. Nakita niya si Zimo na nakahiga sa sahig, tila walang malay o patay, na may maraming sugat at bali sa katawan na may mansa ng dugo sa kanyang damit. Na ikinabigla ito ng ating bida na napasabi siya na Zimo. Ang pagkain niyang dala ay agad niyang binitawan na agad na nahulog. Mabilis na kinalong ng ating bida si Zimo na may matinding pag-aalala at pagkabalisa na sinigaw niyang paulit-ulit na Zimo. Ano ang nangyari sa'yo? Na makikita ang muka nito na blanko na ang mata na tila wala ng buhay na puno ng bahid ng dugo ang muka. Ang mga mata ng ating bida ay nandilat na nakatingin kay Zimo na may pagkabiglang reaksyon ng muka. Nanginginig ang kamay ng ating bida na hinawakan si Zimo. Na sinabi sa kanyang isip na patay na ba siya? Na ito ay pumikit na tila walang palatandaan ng kanyang paghinga habang hawak niya ito sa lig. At dalawang anino ng tao ang makikita sa harapan ng pinto na sinabi ng isa na Haulu, sa wakas bumalik ka. Dagdag pa ng babae sa kanya na si Zimo ay pinatay ng Enforcer's Hall sa pamamagitan ng pambubugbog. Natahimik lang ang ating bida habang hawak niya si Zimo. At pagkatapos marinig iyon, nangangalit ang ngipin ng ating bida na sanabi niya na ang Enforcer's Hall ang may gawa nito kay Zimo. Dagdag pa niya na bakit? May ginawa bang kasalanan si Zimo? Sinabi sa kanya ng lalaki na napaturo sa labas na hindi ko alam, pero narinig ko sa hall ng tagapagpatupad ang kasalanan daw ni Zimo ay sa pilitang kinuha ang key gathering pill ng nakatatandang kapatid na si Wunen. Muli na namang nagulat ang ating bida sa kanyang narinig na nanlaki ang mga mata. At pagkatapos ay malakas na tumawa, sinabi niya na kalokohan. Dagdag pa niya habang nakatingin kay Zimo na siya ay isang taong karaniwan, tapat at mabait. Paano niya magagawang magnakaw ng mga pill ni Wunen? Na sinabi sa kanya ng lalaki na Haulu. Anong balak mo? Dahan-dahang tumayo ang ating bida na sinabi niya na pakiusap kayong dalawa. Maaari niyo bang alagaan si Zimo para sa akin? Tumuro ang lalaki sa labas na sinabi niya sa ating bida na Haulu. Ano ang balak mong gawin sa kanila? Naglakad ang ating bida na makikita ang dugo sa kanyang sapatos na dumikit sa kanyang swelas. Nalumiwanag ang mat niya sa galit na tumugon siya na wala. Gusto ko lang pumunta sa Enforcer's Hall at tignan. Na nagulat naman ang lalaki sa kanyang likod sa narinig nito. Malakas ang ulan na may kasamang kidlat. Nakarating na ang ating bida sa Outer Disciples Enforcer's Hall. Nakasilong ang dalawang bantay na nilalamig. Nilapitan sila ng ating bida na sinabi sa kanila na mawalang galang na sa inyong dalawa senior brother. Nakita niyo ba si Zimo? Na kunyaring tinanong lang niya ito sa kanila. Tumawa ang kalbo na may pagmamayabang na sinabi sa kanya na si Zimo. Lahat kami nakakita sa kanya sa bulwagan ng tagapagpatupad kanina. Nanginginig siya sa takot ng patayin siya. Malakas ding tumawa ang isa na sinabi nito na nakakatuwa ang pagkamatay niya. Mabilis na binigyan ng ating bida ang dalawa ng tig-isang kamao niya na umuusok ang mata na sinabi niya na ganun ba? Nagulat na lang ang mga ito na napalaki ng mga mata nang malapit nang tumama ang kamao ng ating bida sa muka nila. Sa lakas ng suntok ng ating bida ang dalawa ay napatilapon sa loob na nabuksan ang pintuan.
Isang grupo ng mga disipulo ang mabilis na lumabas habang sinabi ng nasa gitna na anong kaguluhan ito. Na makikita ang usok sa ibaba na gawa ng malakas na pagtilapon ng dalawa sa loob. At pagkatapos makikita ang dalawang sinuntok niya ay bumaon sa magkabilang pader. Na ang lalaking nakadilaw ang suot ay tila naguguluhan o nagtataka sa pangyayari na nagpapahiwatig ng kanyang pagkabigla sa lakas ng kalaban. Malakas ang ulan at kidlat sa labas habang naglalakad ang ating bida papunta sa kanila. Na nagtatakang nakatingin ang mga ito sa kanya. At nang makilala siya nito agad na napaturo na sinabi na Howlu. Ikaw ba yan, Howlu? Ang lakas ng loob mong manggulo rito. Dagdag pa nito na hindi mo ba alam kung nasaan ka? Ito ang Enforcer's Hall. Na ang mga kasama nito ay napangiwi ng muka sa takot. Habang naglalakad ang ating bida sa malakas na ulan, sinabi niya dito na siyempre alam kong ito ang hall ng mga tagapagpatupad. Itinikom niya ng mahigpit ang kanyang kamay na sinabi pa niya na pero ang gusto ko. Pabagsakin ang buong hall ng mga tagapagpatupad. Kahit ano pa ang mangyari. Na malakas na bumagsak ang kidlat na makikita ang mga mata ng ating bida na namumula sa galit habang pinapaputok ang mga daliri sa kamao. At dito na po nagtatapos ang ika-19 na kabanata.